Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, Thailand Country of the Year nga ba? Kung bakit yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Country of the Year tayo ngayon. So, eto nga, sinasabi nga nun, etong taon na to, maraming Latinas ang nag-uwi ng corona mula sa iba't ibang pageant. So, sinasabi nila taon to ng Latina. Sinasabi din naman nila na ang mga Pilipino or ang ating mga pambato from the Philippines ay talaga namang umariba din naman ngayong taon na to dahil sa sunod-sunod din ng pagiging runners-up. And then, sinasabi din ngayon na ang Thailand daw ay maituturing na Country of the Year. Do you agree guys? Ako kasi para sa akin, masasabi ko, pwede din naman. Kasi sa sunod-sunod na pagkakapanalo nila mula sa iba't ibang klase ng pageant, pwede naman tawagin silang Country of the Year. Pero not to the point na parang sila na ang powerhouse. So, Country of the Year for the 2023, maituturing ko na ang Thailand ay isa din sa mga talagang malakas pagdating sa entablado ng international pageant. Pero, hindi ko pa rin ma-confirm kasi syempre, palagay natin si Colombia. Si Colombia kasi sunod-sunod din talaga ang magandang posisyon talaga sa international pageant. Andiyan din ang Peru na nanalo sila ng Miss Grand, di ba? Tapos maganda din yung posisyon nila na resulta pagdating sa iba't ibang klase ng pageant. Andiyan din ang Venezuela na maganda din ang takbo ng kanilang ng country nila. Tapos nanalo pa sila sa Miss International. And then of course, nandirito din yung masasabi ko na isa din sa mga malakas Netherlands kasi 'di ba parang naging maingay at talagang matunog ang Netherlands ngayong taon na to. So kung iisipin mo hati-hati. And then Philippines, sunod-sunod ang pagiging first runner-up natin sa iba't ibang klase ng pageant katulad ng supranational, nag-first runner-up tayo, Miss Charm, di ba? Nag-first runner-up din tayo. Maganda rin yung naging position natin sa Miss International dahil third runner-up tayo doon. Sa Miss Globe, nag-second runner-up tayo. So, inaabangan natin na sana isa sa mga makapag-uwi ng corona talaga ngayong taon na to ang ating pambato dito sa Miss Intercontinental. Pero nabigo tayo dyan kagabi. But, may isa pa tayong alas guys. Ito ay si Liana Aduana na lumalaban ng Miss Earth. So ako para sa akin, sana may uuwi ni Liana ang corona ng Miss Earth sa ating bansa. Para alam mo yon na hindi naman tayo na zero sa corona ngayong taon na to. But hindi ko pa rin masasabi na nangulelat ang Pilipinas. Maganda pa rin ang takbo natin pagdating dito sa mundo ng pageantry. So, umaasa ako na ang Pilipinas ang mag-uuwi ng corona ng Miss Earth ngayong taon na to. So, guys, i-ano na natin yan. Diba? So, ang kinin na natin yan. Atin na yan. So, yun. So, sana talaga wish all the best para kay Liana Aduana na masungkit niya yung corona ng Miss Earth. Para, alam mo yun, nandoon pa rin tayo sa Big Five. Diba? And then, Thailand, matuturing bang Country of the Year? So, ako para sa akin, yes, bakit naman hindi? Kasi maganda rin naman yung naging takbo ng posisyon ng Thailand sa international pageant. Kaya lang, puro minor pageant talaga yung naano nila. Buti hindi sila nakapag-uwi ng corona sa Miss Universe. Kundi talaga, confirm na talaga na iba talaga ang galing ng Thailand ngayong taon na to. Pero in fairness first runner-up sa Miss Universe is not joke. So yun, nakakaloka. So parang feeling ko, sobrang swerte ng Thailand sa taon na 2023 dahil sa ipinakita at ipinamalas ng kanilang mga pambato. Bihira itong mangyari sa Thailand pero ito yung time talaga nila na masasabi ko, wow, ang winner ng Thailand. So nandiyan na nanalo sila sa Miss Aura International kung saan ang kandidata nila ay galing ito sa Miss Grand, di ba? Sa Miss Grand Thailand na talaga naman masasabi ko, hindi naman ako magtataka kung bakit ito ang mananalo dahil talaga magaling naman talaga to kahit dito sa Miss Grand Thailand ay umariba to ng bonggang-bongga at nagpakitang gilas, di ba? And then plus nandoon din ang
Miss Tourism International kung saan talaga back-to-back win ang Thailand dahil noong nakaraang taon sila ang nagwagi ng Miss Tourism International na kung saan ginanap siya sa Malaysia ba. So after ngayong taon na to nanalo na naman sila at ayan nga, 'di ba? So sila pa rin ang nakapag-uwi ng corona. Pero syempre back to back din tayo sa Metropolitan, 'di ba? Miss Tourism Metropolitan. So kung nakuha ng Thailand, nakuha din natin yung back to back. Anyway, so maganda to para sa Thailand. And then yung pambato na ipinadala nila dito ay galing pa din sa Miss Grand Thailand. So, ibig sabihin, yung mga girls na nagro-runners up dito sa Miss Grand ay talaga namang umaariba ng todo-todo pagdating sa international pageant. And yes, nakita natin yung kung gaano sila kagaling. I think si Mr. Nawat alam niya kung ano at sino ang dapat niyang ipadala sa pageant na to. At yun nga, di ba, nag-uuwi ng corona. Di ba? At saka hindi ako magtataka kasi caliber ba naman ng Miss Grand Thailand, talaga namang grabe sila. As in talaga dito pa lang sa Thailand, para na sila nasa international pageant. So what if pa kaya pag sumali sila sa mga minor pageant na to, talaga namang masasabi ko, hindi ako magtataka na sila ang mag-title dyan dahil sa caliber na meron sila. And congratulations! So next is, dito naman sa Miss Universe Thailand, 2 corona din ang naiuwi ng kanilang pambato. Isa na nga dito, syempre si Miss Planet. Di ba si Miss Planet na talaga naman, oh my God, panalo din ang Miss Planet at galing to sa Miss Universe Thailand at nakita natin na galing nauwi niya yung corona. Actually galing sa Pilipinas yung corona ng Miss Planet bago mapunta dito sa Thailand. Kaya parang feeling ko, sabi ko okay lang yan. 'Di ba? Parang nung galing na yan sa Pilipinas ay nauwi na natin yan. So para doon pa lang at least win-win situation kasi at least Asia ang nakakuha more than sa taga-ibang bansa. And then eto sa Miss Intercontinental, medyo talagang sobrang sorpresa kasi parang alam ko na parang malakas naman talaga yung laban ng kanilang pambato dito sa Miss Intercontinental, pero hindi ko inaasahan na Asia uli ang mananalo. So nagdomina ng Asia sa competition ng Miss Intercontinental. So congratulations dahil nauwi din from Miss Universe Thailand, di ba? So tigdalawa ang Miss Universe Thailand at saka Miss Grand Thailand ang nag-uwi ng karangalan sa bansa nila. So congratulations, it's time to shine. Ayun yung masasabi ko. And then matagal-tagal na rin naman 'tong hinihintay ng Thailand, lalo na yung mga tagahanga ng Thailand. So sobrang tuwa nila at sobrang masaya sila kasi syempre at least 'di ba nanalo sila sa international pageant. At masasabi ko naman na deserve nila yon at dahil sa tagal ng panahon na lumalaban na rin sila. So ito yung time talaga nila na masasabi ko, my God, nung 2013 time ng Pilipinas, after 10 years, ayan naman, Thailand naman ang nakapag-uwi na sunod-sunod na corona, di ba? So yun, so natutuwa din ako sa ipinakita at ipinamalas ng kanilang kandidata. Talaga nandoon yung pagpupursige nila, yung determinasyon nila. At ito pa nga, hinihintay nila yung sa Miss Universe, di ba? Sa Miss Universe, sa Miss International, talaga naman tinatry na nila talagang magpadala ng best candidates. Dito sa Miss Universe, medyo nahihirapan pa rin ang Thailand na masungkit ang corona dahil siguro naghihintay sila talaga ng perfect candidates for the Miss Universe. Akala nga nila si Antonia na. So, nagulat nga ako kasi 'di ba parang biglaan din ang pagkakasali ni Antonia dito sa Miss Universe Thailand. And then yan, so nakuha naman nila yung magandang posisyon na first runner up sa Miss Universe. Kaya ang Thailand talaga sobrang saya talaga nila. And then ako para sa akin, okay yan, deserve ng Thailand yan kasi nagawa na rin naman natin yan, guys. Imagine ninyo, since 2013, 2012, 2010, ay talaga nang ume-eksena na tayo sa Miss Universe, sa iba't ibang klase ng pageant. At para sa akin, maituturing ko pa rin na talagang the best candidates ang Philippines. And then ngayong taon na to, hindi ko naman masasabi na nangulelat ang Pilipinas kasi sunod-sunod din ang pagiging runners-up natin sa iba't ibang klase ng pageant, lalo na itong mga malalaking pageant na to. So ako, hinihintay ko na lang talaga yung Miss Grand na makoronahan. Kumbaga sa lahat ng pageant, ito na lang yung kulang. And then parang lahat ng pageant ay meron na tayo. So sa Miss Planet, nakuha natin yan noong nakaraang taon. Dito sa Miss Aura, nakuha natin yan after 2 years. And then dito naman sa Miss Intercontinental, nakuha din natin yan nung
2 years ago. And then, ganun din syempre sa iba pang pageant, di ba? Kumbaga parang yung Miss Aura at Miss Intercontinental 2 years ago, sa atin yung corona. So, ang akin lang siguro maging masaya tayo para sa Thailand dahil this is yung journey na nila na parang nag-shine sila sa international stage. And then, maging happy tayo para pag dumating yung panahon, maging happy uli sila para sa atin, di ba? So, yun. So, ako para sa akin, nakita ko naman yung performance naman ng Thailand. Talaga namang pinagandaan din naman nila at tinry nila yung makakaya nila. And then, sana wag lang mawala yung humbleness nila kasi napaka-importante nun para ma-maintain nila yung kung ano man yung nangyayari dyan sa kanila. And then, tingnan natin sa susunod na taon kung sila pa rin ba ang mag-shine like a diamond star pagdating sa international pageant kasi tayo parang feeling ko, yes, kailangan natin kumuha ng kandidata na talagang alam mo yon na aariba ng todo-todo. And then, tignan natin kung babalik sa atin yung country of the year. Pero ako magtuturing ko pa rin country of the year ang Pilipinas sa lahat ng taon kasi talaga naman nakita naman natin kung paano umariba. So, ang Thailand ay isa sa mga maituturing ngayong taon na to na 2023 na pinakaswerte at masasabi kong country of the year. Diba? So, doon naman siya nagtatanong, Mama Sam, tingin mo magiging powerhouse na ba sila? I think in the future, kung mamimaintain nila yung mga ganitong status na sunod-sunod ng pagkakapanalo nila at every year sa iba't ibang klase ng pageant hanggang sa makuha nila yung mga major pageant katulad ng Miss World, Miss Universe, Miss International, Supranational, Miss Grand. So, pag nakuha nila lahat yan, ayun na yung momento na talagang pwede din sila maging powerhouse. So, yon. But guys, kailangan ba tayo mainggit? Kailangan ba tayo mag-alala? Kailangan ba tayo mataranta? I think no. Kasi ang posisyon na meron ang Pilipinas, sobrang layo na ng narating natin, guys, pagdating sa pageant. Milya-milya ang lamang natin sa mga bansa katulad ng Indonesia, Thailand, Vietnam. Kumbaga parang ang layo na natin. So, wag tayong masyadong matakot or wag tayong magselos o wag tayong maalarma sa nangyayari. Bagamat siguro i-encourage ko kayo na maging happy para sa kanila. Kasi guys, itong mga ganitong bagay ay narating na natin to ng bonggang-bongga sa international pageant. Diba? So, wala tayong dapat ipag-alala. Kasi ang pagiging powerhouse ng Pilipinas ay mananatiling powerhouse. At yung galing ng mga kandidata natin ay mananatili silang magaling na lumalaban sa international pageant. And then, I think, kung mga ganitong bagay ay nakuha na natin to before nilang nakuha at ang kailangan lang natin siguro i-maintain yung humbleness, yung sincerity at saka syempre yung pagiging isang makatao kasi minsan parang feeling ko nilamon na rin tayo minsan ng sistema. So yun yung magpapawala sa pagiging powerhouse ng Pilipinas, yung mawala tayo sa sistema. Kaya sana manatili tayo na humble, manatili tayo maging happy sa resulta ng iba, and then of course, lalo na sa resulta ng international pageant. At kung ano man ang mga nararanasin natin dito, gayahin natin ng Venezuela na hindi sila nagko-komento ng kung ano-ano, lalo na pagdating sa organization. Kasi napaka-importante nun guys. Kasi syempre, kailangan natin ma-maintain ang good relationship sa lahat ng organization ng pageant. Kasi sa isang organization lang na masira tayo, so pwede tayong masira sa lahat, di ba? So dapat nandoon pa rin na keep going, keep praying sa mga kandidata natin, and then of course panatilihin natin na malusog ang mundo ng pageantry. Kumbaga maging positibo tayo sa mga nagiging resulta, sa mga nangyayari. Kumbaga parang isipin natin kung paano tayo magiging positive sa mga sitwasyon na panagdadaanan natin, di ba? So yon. And then umasa tayong taon 2024 magiging maganda ang pageant natin. So, ako, 2023 is a good pageant para sa atin. So, hindi man tayo nakapag-uwi ng corona. Malay mo, Miss Earth, di ba? Ang importante ay nakita natin lumaban ang pambato natin ng tao sa kanilang puso, na talaga naman nakita mo yung determinasyon nila, nakita mo yung 100% na effort nila pagdating sa international arena, di ba? So yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ba ninyo
powerhouse na nga ba talaga ang Thailand sa mga nangyayari ngayon? And then tingin ninyo, sila nga ba ang matatawag na Country of the Year ngayon taong 2023? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So yon, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.